Kamusta na niya, Mr. Maravillas? Ano yung balita natin dun sa nausog rally? Ay, nausog. Akbang ng maisog, pero takot sa ICC. Yung rally sa Cebu. As expected po, mga kababayan, wala man na kumbinsi na maraming tao. Sabi nila, they're expecting mga 50,000 participants. Ini nga po mag 1,000. Nilangaw po, mga kababayan. Mas marami yung langaw kaysa sa tao. Bakit niya, Mr. Maravillas? Sino man magusto na pupunta doon sa prayer rally, na yung nanawagan ng prayer rally, yung Diyos tinawag na stupid. Tinawag na stupid. Ito, sabi rito sa balita ng Philippine Star, ex-President Duterte, who once called God is stupid, organizes another prayer rally. Diba, mga kababayan, masama talaga yung epektuan niya, Mr. Maravillas, ng fentanyl. Yung Diyos tinawag niya noon na stupid God. Tapos ngayon, nag-organize po ng prayer rally. Pangalawa na to, una yung sa Davao na punong-puno ng pagmumura. O ngayon naman dito sa Cebu, mga kababayan, ayon, inulan. Nagtakbuhan yung mga tao, mga kababayan. Kukunti na nga lang, ayon, nabawasan pa. Kasi takot na mabasa yung mga maisog. Takot na mahuli ng ICC yung kanilang patron. Pero ang tawag nila, hakbang ng maisog. Biglang bumagsak yung ulan. Takot din sa ulan. Igawan niya talaga, Mr. Maravillas. Iyon man talaga po yung nangyari. Kaya ko konti po yung dumalo. Nakita ninyo kung ilan lang yung tao na nasa likod ni Ari Roque. Mabuti na pong magiwalay na ang unit team. Sabi ni Ari Roque, matagal na pong iwalay. Pagsabihan ninyo si Inday na mag-resign na. Yun ang dapat ninyong gawin. Tapos ito yung post ni Tito Benji Contreras. Sabi ni Digong, sa mga Cebuano, tabangi man si Butangira. Alam na ninyo kung sino siguro ang butangirang tinutukoy ng kanyang tatay. Tabangan daw si Butangira. Ba't mo naman? Ba't natin tutulungan pa yung isang butangira? You see? Dalagaan niya, Mr. Maravillas. Masama yung tabas ng mga dila ng mga taong ito. Yun ang kanilang pinagmamayabang, yung pagiging matapang. Kaya nga po, hakbang ng maisog yung tawag nila ng rally. Pero takot naman pong humarap sa ICC. You see? O ngayon, bakit po nilangaw yung Cebu prayer rally ni Maudigs? Yung mga tao po kasi pumunta ng Sultan Kudarat. May pa-concert doon si Martin Romualdez. Ayan po, biggest bagong Pilipinas caravan, 1.2 billion for Sultan Kudarat. Nandun po si Martin Romualdez. Binansagan pa siya, mga kababayan, ngayon na Mr. Rice dahil sa pamimigay ng 500,000 kilos ng bigas sa Sultan Kudarat. O ayan po, pati yung mga political leaders ng Mindanao nandun po. Nandun yung mga artista. Pagkakaisa concert, the biggest so far for the Serbisyo Caravan in Sultan Kudarat. Yung mga tao po nandun. Doon pumunta, imbis na sa Cebu. Kasi makuha mo doon? Marinig mo doon, mga kababayan, sa stage. Lahat pagmumura, mga masasamang salita. Wala pang bigas. Doon, mga kababayan, sa Sultan Kudarat, 500,000 kilos ng bigas. Bumaha ng bigas, mga kababayan.
Pag ganyan talaga, Mr. Maravillas, niya, talo. Nilangaw po. Mas marami yung langaw kaysa sa tao. Sa Cebu. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. And bills payment for Meralco bills, Aleco bills para sa mga taga rito sa amin, PLDT, etc. Kahit po saan kayo gusto na mag-travel, pwede na kayo magpa-online booking dito sa amin, bumili ng ticket. Pati po sa mga hotels, nagbo-booking na po kami. May Paymaya kami rito, may bayad center na rin po. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ito po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito yung bagong product naming binibenta online. iGlow Serum. Galing pong South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak po. Before and now. Negosyo siya ng aking anak na architect. Entrepreneur Riz Maravillas. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang messenger po. Sa Facebook. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan, mga pains. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po yung application niya, anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, try nyo po ito, Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. So, balikan natin yung ating mga kwento. Ito yung sabi ni Harry Roque. Galit na galit siya kasi yung asawa niya sinibak na po. Sinibak as board member po ng Pag-ibig Fund. Anong hindi sibakin? Ang loyalty niya sa dating Pangulong Fentanyl. Di ba? At bira siya ng bira. Alangan man, pinapasweldo ka ng gobyerno. Tapos yung administrasyon, binabanatan mo. O di ba? Hindi man maaari ang ganon. Sinisiraan po yung ating administrasyon pero yung kanyang asawa, nandun pala, board member ng Pag-ibig. Ayon, nasibak po. Naglilinis kasi ngayon yung ating administrasyon. Yung mga dating appointees ng dating Pangulong Digong, kailangan siyempre linisin na po para maging maayos po yung takbo ng ating gobyerno. Alangan man, aayaan natin na pati yung mga kalaban hindi man kumbinsido sa administrasyon pero nagkikinabang. Di ba? Ngayon, itinodo na ni Harry Roque yung banat. Kaya sabi niya rito, doon sa prayer rally daw, ng maisog, pero takot sa ICC. Mabuti na pong magkahiwalay na ang unity team. Former President, spokesperson, presidential spokesperson Harry Roque says there is no reason for unity team to stay in the forces of darkness really prevail on entering the government. Pwersa ng kadiliman na ang tawag po ni Harry Roque sa ating administrasyon. Matindi talaga niya, Mr. Maravillas, yung impluensya ni Pastor Kibs.
Kasi di ba niya tinawag ng mga aswang? Tinawag ng aswang, mga kababayan, yung ating Pangulo at si First Lady Lisa Marcos. Nagbobodo daw. Nag-arkila ng mga bodo experts galing sa Africa at India para aswangin daw. Aswangin daw siya. Si dating Pangulong Digong. Tapos si Inday. Ganon katindi ng tama, mga kababayan, itong mga followers ni Maudigs. Kagaya ang termino po ni Harry Roque, puwersa ng kadiliman na. Kung talagang ang mga puwersa ng kadiliman ay talagang magpipilit pumasok sa gobyerno, hindi po yon dahilan para manatili ang unity team. Kung talagang nananaig ang puwersa ng kadiliman, mananaig, mabuti pa pong magkaiwalay na ang unity team. Kung ganon, ba't hindi ninyo pagsabihan si Inday, si Butangira, si Miss Confidential Fund? Pagsabihan na ninyong humiwalay na. Tagal na naming hinihintay. Siguro yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ganun din ang hinihintay lang na mag-initiate si Inday na siya yung mag-resign as DepEd Secretary. Anyway, wala man pong pinakinabangan yung ating mga mag-aaral. Kundi, namana lang sa kanya yung masamang salita na tambaluslos. At pinanood ko yung programa ninyo doon. Diyan sa Cebu, umulan po, mga kababayan, ng salitang tambaluslos. Yung nag-compose po ng kantang tambaluslos, nandun na guest sa kanila. Yun ang entertainment nila. May kinompose pong kanta na tambaluslos, patama kay Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po, ayun, pinagkakaguluhan ng mga taga-Sultan Kudarat. Paano hindi pagkaguluhan? 1.2 billion na assistance yung dala niya doon. 500,000 kilos, may mga artista pa. 500,000 kilos ng bigas, yung pinamudmod ni Martin. Kaya nga yung tawag sa kanya, hindi na tambaluslos po. Mr. Rice. Yun na yung bansag sa kanya po. Pero kayo, talagang walang maraming taong magkakagusto sa inyo. Kaya nilangaw yung inyong pagtitipon. Hindi maniwala sa inyong kausa, sa inyong pinaglalaban. Unang-una, si Digong, tinawag niyang estupido yung Diyos. Pagkatapos, mananawagan ng prayer rally. Ex-President Duterte, who once called God stupid, organizes another prayer rally. Filipinos not for sale daw. Ito lang po, yung mga taong nag-attend. Hindi ito mag 1,000. Kaya yung mga kuha nilang pictures, close up, mga kababayan. Kasi kukunti lang yung nag-attend. Kita ninyo, kukunti lang po sila. Hindi ito mag 1,000. Report ito ng Manila Bulletin. Ito yung balita ng Manila Standard. In issue of 4, supporters and close allies of former President Rodrigo Duterte gathered in Cebu City to oppose constitutional amendments through People's Initiative. Unang-una, yung issue ninyong pinaglalaban, not in academic na po. Wala naman po People's Initiative. Pinatulog na po yung PI. Di ba? Ang sinusulo ngayon po is Constituent Assembly through Act of Congress po. Yung Senado at saka yung Kongreso. Yun ang nangyayari ngayon. Kaya wala kayong nakumbinsi na maraming tao. Yung mga dati ninyo na mga die-hard supporters, yun lang yung nandoon. Yung sabi rito, organizers of the Hakbang ng Maisog Step of Brave. Pati yung pagtawag ninyo sa grupo ninyo, hindi maniwala yung mga maraming mamamayang Filipino. Kasi paano mo tawaging maisog ang takot sa ICC? Lahat baliktad yung pinapakita ninyo. Ang maisog na totoo, yung aming kababayang si Laila de Lima, hindi tumakas po, hindi nagtago, nagpakulong ng 6 years. Yan ang totoong maisog. O diba? At hanggang ngayon naninindigan, mga kababayan, si Laila de Lima. Kahit hindi ko yung kakampi, pero pinakita niya
yung bravery ng isang Bicolano, ng isang Filipino. Babae siya, pero hindi siya natakot sa isang so-called matapang na tulad ni Digong. Hindi siya nag-resist ng arrest, mga kababayan. Pero itong tropa ni Maudigs, takot na takot po sa ICC. Kaya sino yung mapaniwala ninyo sa sinasabi ninyong maisog, hakbang ng maisog? Notable attendees in the event included Davao City Mayor Sebastian Duterte, former presidential spokesperson Harry Roque, former executive secretary Vic Rodriguez, Cebu City Mayor Michael Rama, former chief presidential legal counsel Salvador Panelo, and television host Willie Rebillame. Kasi tatakbo po si Willie Rebillame para senador sa ticket siguro nila. Kaya nagsisimula ng mangampanya. Ngayon, sabi dito sa balita ng Philippine Star, Marca Abinir, a social development expert at Ateneo Manila University, explained that prayer rallies represent a form of political mobilization, leveraging religion for legitimacy, identity, and motivation. These events utilize prayer as a means to inspire political action. Sinalaula na nila po yung panalangin, yung panalangin po na ginagamit natin ng mga matitinong tao sa pag-worship sa ating Panginoon, pagpupuri. Binaboy na ng mga taong ito. Ginawa na pong instrumento nila para sa kanilang political ambition at pagpapalagana po ng mga black propaganda at masasamang salita sa pamamagitan ng pagmumura sa kanilang kapwa. Kung hindi pambababo yon, mga kababayan, sa panalangin, anong tawag po ninyo? Di ba? Pagkatapos tatawagin nila yung ating administrasyon na mga kampo ng kadiliman. Yung mga gawain ninyo ang gawang kadiliman. may narinig kayong pagmumura, masasamang salita o paggamit sa panalangin sa ating Pangulong Bongbong Marcos, sa First Couple o kay Martin Romualdez para i-curse, magpaula ng mga masasamang salita sa kapwa? Di ba wala? Tama po, mga kababayan. Sabi rito, he also said that political leaders who are involved in these rallies are often gain moral standing in charisma, which make them look like they are aligned with the divine will. Ganon, mga kababayan. Kaya yung Bible po, hindi magkakamali. Hindi po nagkakamali sa pag-warning po na beware of wolves, anya, in sheep's clothing. Yung spiritual advisor po nila. Si Pacquiao. Na tambak yung kaso po, karumal-dumal, sexual abuses. Doon po sa 43 counts. At saka human trafficking sa Amerika. Yun ang spiritual advisor nito, mga taong ito. Kaya hindi magtaka pa kayo kung bakit yung panalangin po, prayer rally, ginamit nila sa pagmumura sa kanilang mga kalaban sa politika, na kung saan hindi man nga sila inaano. Di ba? Ginagamit ni dating Presidente Duterte at ng kanyang mga kalyado at galamay ang prayer rally upang palakasin ang kanilang political base at hamonin ang legitimacy ng kasalukuyang administrasyon ni President Bongbong Marcos, Abinir said in an online message with philstar.com. You see, mga kababayan, ngayon, sabi natin, kaya nilangaw yung sa Cebu, kasi yung mga tao po, nandun kay Martin Romualdez. Malayo man na niya yung yung Sultan Kudarat Mr. Maravillas, doon sa Cebu. Alam ko naman po. Alangan man yung mga taga Cebu, pupunta pa ng Sultan Kudarat. Di ba? Ang ibig kong sabihin po, hindi makumbinsi yung mga taga Cebu. Kahit tumakot na sila ng mga tao galing sa Davao. At yung iba galing sa Maynila, kukunti pa rin. Kasi yung mga tao, ano yung pakinabang? Doon sila
tumitingin po, mga kababayan, pakinabang. Sa administrasyon po, maraming pakinabang sa pamamagitan ng serbisyo fair. Kaya nga po si Martin Romualdez, binansagan na po siya na Mr. Rice. Imagine yung dinala po doon sa Sultan Kudarat, 1.2 billion. Biggest bagong Pilipinas caravan, 1.2 billion for Sultan Kudarat. Ayan po, si Martin Romualdez. Romualdez earns Mr. Rice moniker as 500,000 kilos of rice is doled out in Sultan Kudarat. Kasi nga po, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, affected tayo ng global inflation. Yung presyo ng bigas po sa buong mundo talagang tumaas. Kaya para hindi mahirapan yung ating mga kababayang mahihirap po, namimigay na lang ng bigas sa mga mahihirap yung ating gobyerno. Kaya yung mga hanap ng 20 pesos na presyo ng kilo ng bigas, anong 20 pesos? Libre na nga. Dole out. You see? Sabi diyan, binansagan na si Martin Romualdez na Mr. Rice by Sultan Kudarat Governor Pax Mangudadato following the distribution of rice, cash, and food packs under the Cash and the Rice Distribution Program or CARD and the Bagong Pilipinas Serbisyo Fair held simultaneously in the province Sunday, February 25. Kaya po, pati doon sa EDSA, langaw. Wala Nakikita naman maraming mga mamamayang Pilipino kung ano yung ginagawang serbisyo ng mga leaders natin. Kaya hindi na nila mahikayat yung mga ordinary Filipinos po. Ayan si Martin, tuwang-tuwa yung mga tao po doon. Ito po ang pinakamalaking distribution ng bigas sa kasaysayan ng aming probinsya. Kaya kung mamarapatin po ninyo, maliban sa Mr. Speaker, nais ko kayong tawaging Mr. Rice, Mangudadato said in his speech. Diba, napalitan na po yung tambaloslos. So, may bagong pangalan, may bagong bansag si Martin Romualdez, Mr. Rice. Si Inday Mr. Maravillas, dumikit na po kay Inday yung Miss Confidential Fans. Kay Digong naman po, Mr. Fentanyl. Diba? Kay Maudigs pa, yan ang bagong bansag, mga kababayan. So sabi rito, sa pamamagitan nito at iba pang programang pinatutupad ng pamahalaan, pinapaabot ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang malasakit sa mga kapwa niya Pilipino dito sa Mindanao, said Romualdez in his speech during the program na ginawa sa Sultan Kudarat State University sa Tacurong City. Ang bigas ay buhay at alam ito ng pamahalaan ni Pangulong Marcos Jr. Sa ilalim ng Bagong Pilipinas Movement, wala pong maiwan, lahat kasama sa pag-unlad. Yan po si Martin Romualdez. Lagi niyang binabanggit yung pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. You see, si Inday po, Vice Presidente, kayo ni team. Pag nag-ikot po, walang mention po kay President. Kanya lang yung dala. Kaya tama rin, mga kababayan, na dapat nang magiwala yung unit team. Tama si Roque. Kaya pagsabihan na ninyo, si Inday, na umalis na sa DepEd para maayos na po ng ating Pangulo. Anyway, yung Pangulong Bongbong Marcos ay siyang nangunguna sa pag-asikaso na ngayon kasi napabayaan nga ni Inday, bagsak sa PISA. Yung ating mga mag-aaral. Kasi yung atensyon ni Inday, mga kababayan, nasa politika, hindi man sa edukasyon. Kung ano-ano yung mga pinagkakaabalahan, mga kababayan ni Inday. Di ba? Walang relasyon sa kanyang trabaho as DepEd Secretary. Naubos sa tatantrum sa confidential funds. Yung sabi rito sa balita, around 18,000 individuals in the province receive rice in cash package under CARD. Under the program, the DSWD gives each beneficiary 2,000 pesos worth of aid under the assistance to individuals in crisis situation, broken down as 1,000 in cash aid and 1,000 in form of 20
25 kilos sack of rice. Meanwhile, as part of the bagong Pilipinas Service Caravan, around 10,000 qualified individuals in the province also received 10 kilos of rice, or a total of 100,000 kilos, along with the food packs worth 700 pesos each. Busog yung mga tao pong pumunta doon sa serbisyo caravan ng ating Pangulong Bongbong na pinangunahan po ni Speaker Martin Romualdez. Kaya yung mga congressmen ng Mindanao po, full force sa pag-support kay Speaker Martin Romualdez. What secession? Romualdez galvanized by Mindanao Solon's mass presence in Sultan Kudarat event. O yan po, nandun lahat ng mga congressmen ng Mindanao. O sabi dyan, House Speaker Martin Romualdez says the presence of 45 Mindanao lawmakers during the Bagong Pilipinas Servicio Fair in Sultan Kudarat is proof that Mindanao is committed to the ideals of United Philippines under the leadership of President Marcos. 57 po, 57 na mga Mindanaoans na mga congressmen ang una nang pumirma ng manifesto ng suporta sa ating administrasyon. At saka kinundi na nila yung aksyon po ni Maudigs na iiwala yung Mindanao. Yung sabi rito, it sends a powerful message that despite our diverse backgrounds and regional differences, we stand together as one nation, united in our commitment to building a brighter future for all Filipinos, sabi po ni Martin. The significant participation of lawmakers from across the political spectrum at the BPSF underscores our unwavering dedication to addressing the needs and aspirations of every Filipino regardless of geographical location, anya. The Speaker said the strong presence of the lawmakers should serve as the final response to calls for a Mindanao secession. By coming together in solidarity, we demonstrate our steadfast rejection of any attempts to undermine the unity and integrity of our nation. We reaffirm our unwavering commitment to upholding the principles of peace, unity, and nation building. Mga Mindanaoans po na mga leaders, boss, yung mga congressmen, pati yung mga local officials, gobernador, mayors, pati yung mga dating rebelde, MILF, MNLF, kontra po sa gustong mangyari ni Maudigs. Kaya hindi tayo nagtataka kung bakit doon sa pa-prayer rally, mga kababayan, ni Maudigs sa Cebu, kukunti yung dumalo. Kasi sino ay magugustong sasama doon na matitinong Filipino na gustong windangin yung ating bansa at alam nila epekto ng fentanyl? You see? So sabi rito, a total of 200 million pesos worth of cash assistance was given to Sultan Kudarat beneficiaries and 12 payouts under the Department of Social Welfare and Development Assistance to individuals in crisis situations, and that the Department of Labor and Employment, DOLE, TUPAD. On Wednesday, 57 members of the House of Representatives signed a unified manifesto for national integrity and development rejecting the calls for an independent Mindanao. Ganon mga kababayan. So malinaw na po sa inyo kung sino yung may suporta sa ating mga mamamayang Filipino. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravillas. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.